Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mike Defensor, former congressman. Sabi niya, I said it before and I'll say it again. We are under martial law. Isinare niya ang post ni Chole Abilia Cabanban tungkol sa pag-search ng mga taga-NBIS CIDG, PNP CIDG sa kanyang bahay na walang search warrant dahil pinaghihinalaan nila na doon sa bahay niya nagtatago si Senator Bato. Choli Abilia Cabanban. Sabi niya, at around 6 this morning, today, around 20 to 30 agents from the NBI CIDG arrived at our home requesting to conduct a search in connection with a warrant reportedly intended for Senator Bato de la Rosa. I asked if they have a warrant specifically authorizing a search of our property. I was told it was not necessary. Ano? Despite my reservations, I allowed the search to proceed. I understand these agents were acting under orders, and I also knew that resisting could easily be misconstrued as having someone to hide. I cooperated fully and answered all their questions truthfully. Yes, I admitted that I am close to Senator Bato. When asked if I was also close to General Aplasca, I answered yes without hesitation. Ano pa? Hesitation. Even under pressure and even in situations, paano ito? Medyo hindi ko mabasa. Even I said yes without hesitation. So, I don't know kung itong pag-search ng NBI CIDG agent sa bahay ni Mr. Cabanban ay parehas sa ipinost o ibinalita ng Manila Bulletin kanina na kinumpirma ni NBI Director Matibag na ang NBI agents ni-raid nila ang isang bahay, I think uncle ata ni Senator Padilla, na pinaghihinalaan na pinagtataguan ni Senator Bato, kaya lang wala silang nahanap na bato. So I don't know kung separate incidents ito, baka iisa lang. Ang unang tanong dyan is, may warrant of arrest si Senator Bato. Sa bahay na ito ni Mr. Cabanban, hindi na ba talaga kailangan ng search warrant sa isang property? Hindi ko sigurado. Basta dito, walang search warrant. Dahil i-search. Kasi ang alam ko, correct me if I'm wrong, iba ang warrant of arrest, iba ang search warrant. Kung ang alam ko, ang search warrant, naka-indicate yung bahay at kung ano yung hinahanap, ano yung hahalughugin. Tapos sa search warrant, hindi ka pwedeng maghalughog kung walang mga kasama na barangay officials as witnesses. So I don't know ano nang nangyari. Paki-comment naman ko kung itong sitwasyon na ito is kailangan pa ba ng search warrant? Pwede mo na bang pasukin lahat ng bahay na pinaghihinalaan na pinagtataguan ni Bato? I don't think so. So, kaya ang post ni dating Congressman Mike Defensor is martial law na. Sinasabi niya dito.
I said it before and I'll say it again. We are under martial law. Oh, tingnan natin yung mga comments, ano? Mon De Leon. Oh, Rochelle Laboresca. Ano na po ang gagawin? Zaitan Zulig. Oh, nag-PI na siya. Huwag kasi gagawa ng labag sa batas. Monica Theology. We salute you, Mike. Defend us, most vulnerable Filipinos, from the tyranny of this present dispensation. Nyoski Anog. Yes, we are under silent martial law. They will eliminate everyone who is not in agreement with them. In every press release from Malacanang, they are always the main characters. And they throw all the dirt from the past administration. Ano pa? So, nakakatakot po itong mga pangyaring ganito. Kung ako ang may-ari, example, itong bahay ko, hanapin nila si Bato dito at wala silang search warrant, pwede ko silang papasokin, kaya lang, after that, sampahan ko sila ng kaso. I-document ko. Pasok nila, i-document ko lang yan. Oh, hinanapan ko, any search warrant, wala, it's not necessary. Pasok. Kaya lang, i-video ko. Para gawin kong ebidensya. Kasi paglabag na yan sa aking karapatang pantao, Bill of Rights, whatsoever, dapat mayroong corresponding search warrant ang pagkakalam ko. Kasi iba ang arrest, warrant of arrest, iba ang search warrant. Okay lang kung bahay siguro, example, bahay ni Senator Bato. Dahil bahay niya yon, pwedeng tingnan doon dahil may warrant of arrest si Bato. Kaya lang kung hindi naman niya bahay, palagay ko walang karapatan ang mga law enforcement agencies na basta halughugin na lang na walang search warrant. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mo ni ang matagaan, anak ni ante. So, to si ante. So, ang iyang anak ang nagpasan. So, pagkaluoy gud nila, ante kay kuan ng balayo. So, mo ni itsura sa balay ni ante. So, ante, mo na imong pinaskuan. Merry Christmas. So, mo na mong tabang gikan sa Ginoo. So, mo nilang kahimtang sa ilang buhan. So, mga kahimtang nila ante. So, kung muulan, so, tuluan na gid sila. So, gipang sapahan na lang o mga linsen nga daot. Kay para kung ulan, dili sila tuluan. Ako pasalamat ang nakaabot ang panalangin diri sa ako. Basta di ay wala ko namatay sa sakit kay mo di ni akong gihulatan nga na ay motabang sa ako. So, pila na imong edad ante? 50 na. So, na kay mga anak? Na So, pila ka buk imong anak ante? 8 So, 8. So, tanan na sila ng eskwela ante? tanan. Ay. So, unsa di inyong pangunubihian ante? Andra ka nang gabuhi ra og mano. Mag-uuma lang mo. Mag-uuma ra, magdaro. Dili sad amo ang kabaw kay gihilam ra sa amo. So, nganong karon pa mailisdan ang inyong atop ante o giyero? Karon pag yun. Yeah. Tungod sa among kalisod.
Ako na ay among kwarta ko tugagid sa bugas nga ipalit nga tig usara ka gantang. So asa day imong bana ante? Kuha sa uma. So nagtrabaho ang imong bana. So ante, dako kayong pasalamat mo to ang among gihatag sa imuha nga atol pa gyud sa Pasko ug Merry Christmas kay ante. God Salamat sa bless. Ginoo. Okay.